if you're ready, can you shout a hallelujah in 1, 2, 3? Yung mas malakas, hindi deserve ni Lord na mahina. Amen? In 1, 2, 3. Hallelujah. Come on, church. At idideklara natin na ang Diyos ay sapat na at higit pa sa ating buhay. Come on, church. Let's feel the presence of the Lord. Marami mang nagbago, ngunit di ang pag-ibig ko, Jesus. Ikaw ang katiyakan, ako'y magtitiwala, ikaw ang pag-asa. Tatahagin ang landas na ika'y kasama ko. Let's sing sa araw na to, sa araw na to.
higit sa lahat ng pag-ibig mo, nabasang pasasalamat ang puso ko. Higit sa lahat ng biyaya mo, napakaliwanag, napakaliwanag, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Napakaliwanag ng kinabukasan ko. Hallelujah! Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Sumigaw ka, kapatid! Sumigaw ka! Hallelujah! Thank you, God! Hallelujah! Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Kung sa labas, nag-e-enjoy sila sa mga concert tayo, nag-e-enjoy tayo sa piling ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Thank you, God. Thank you, God. At sabi nga dito, kapatid, sa Mateo 19 verse 26, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Sa mga kabataan, if you're worrying na baka hindi ako makatapos ng pag-aaral kasi hindi ako matalino, remember that God is smart. Amen! I-declare mo ngayon pa lang na makakapagtapos ka ng pag-aaral. Matutulungan mo yung pamilya mo. Hindi lang tayo dito sa point na to na mababa, kundi itataas tayo ng Panginoon. Siya ang magtataas sa atin. Hallelujah. At sa mga magulang na hindi alam kung saan kukunin yung mga panggastos bukas, kapatid, remember that God is provider. Hallelujah. If you are sick, God is healer. Hallelujah. Thank you, God. Walang imposible sa ating Panginoon. Kaya kapatid, patuloy tayong magpuri sa Kanya. For God, sabi nga sa Luke, for God, nothing shall be impossible. At ngayon, i-declare natin yun ngayon na walang mahirap sa ating Panginoon. Come on, church, let's feel the presence of the Lord. Hindi ka nagkulang. Ni minsan ay hindi nagkulang. Church, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan. Higit sa aking sa aking isipin ay kaya
sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa ating Panginoon. Kaya kapatid, kung may pinagdadaanan ka man, i-surrender mo yan kay Lord. Kayang-kaya ni Lord yan. Hallelujah. Kamakapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Panginoon, ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. O Panginoon, ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible. Itaas mo yung kamay mo, dalawang kamay. Walang imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo. Walang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sabay-sabay, congregation. Ibuka mo yung labi mo. Kung bago ka man dito, kapatid, isurrender mo ng buhay mo sa Panginoon. Hindi ko magsisisi. Maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Pinsan pa, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos.
Ning. Di ba? Tagal nyo hindi nakita yan. Ayan, magkitaan tayo ngayon. Ayan, thank you po. Sige nga po, katulad ng ginawa natin last time, pili nga po kayo ng isang tao dyan, hindi mo nyo pa nakakausap ever. Parang sabi nyo, ang tagal na namin nag-church dito sa simbahan na to, pero hindi ko pa nakakausap tong taong to. Tayo nga po tayo, tapos kausapin po natin. Baka kailangan po ng prayer yan. So ipag-pray po natin. Sige po, wag po kayo mahiya. Tayo po tayo. Sige po, alam ko po hindi mabibigat yan. Tayo po tayo. Sige po, tayo lahat. Mga workers, tara po, kamusta po tayo saglit. Yung mga hindi nyo pa po nakakausap, sige po, tayo po kayo. Huwag kayong mahiya naman kayo. Sige po. Baka meron pang first timer dyan. I-welcome po natin. O, di ba? Nakikita ko nga si si Red doon, no? Hello, welcome back. O, di ba? Ibang Red, Kuya Red, ha? Ito isa. Di ba po, maganda na magkamustahan tayo. 1 week tayong hindi nagkita. Di ba? Baka hindi nyo napansin, bago yung damit niyan. O, di ba? Bagong gupit pala. Ayan. Bakit po? Kasi minsan, masyado tayong focus dun sa, pagpunta dito, di ba? Excited tayong makinig. Amen? Amen. And excited tayong matulog. Amen. Oh, di ba? Di ba? Pero minsan, pagpunta natin, hindi natin namamalayan. Hindi na pala natin nakausap yung kapatiran natin, di ba? Tapos pagpunta nyo sa McDo, di ba? Bigla nyo pang inagawan sa pila, o di ba? O kaya nagbabayad kayo sa O-Save. Kung pala, sinungitan nyo. Di ba? Maganda po magkakakilala tayo. Pasensya na po kayo kapag ako din, minsan nag-grocery po. Baka nakakasalubong nyo ako tapos hindi ko kayo napapansin. Pasensya na po. Kasi kapag namimili po kami, doon ako sa binibilit, nakatingin. Kaya yung iba, ang tagal na palang nakatingin sa akin, ganun, nakalagpas na, hindi ko napapansin. Sorry po. Pero maganda pala, di ba? At least nakakapagkilala. At saka malay po natin, kailangan pala ng panalangin ng ating kapatid, di ba? So nawa po na ipanalangin natin, nakilala natin. Now, punta po tayo dito. Ang ating tema ngayong buwan ng Hulyo ay certain. Trusting the God who never changes. Tama? Napakaganda po ng tema natin kasi sa panahon ngayon na ang dami ng pagbago-bago, di ba? Minsan, hindi mo na alam, daming changes na nangyayari. Kaya minsan ikaw, nalilito na. Maganda pala na maalala, merong Panginoon na hindi nagbabago. Amen? Palakpakan natin Panginoon. Thank you, Lord. At maganda po na meron tayong palaging babalikan na pundasyon, yung Panginoon, no? Na kahit anong pagsubok, anong bagyo ang dumarating sa atin. Ano na pong pangalan ng bagyo natin ngayon? Quiapo. Ano ba naman yan? Bakit Q? K? Oh, ang galing nga, Quiapo. Di ba? Si Ate Inday umalis na ng di ba last na bagyo natin si Ate Inday? Ngayon si Quiapo na. So, kahit anumang bagyo yan, ayan, di ba? Meron maganda tayong dapat na babalikan. Yun yung hindi natitinag na salita ng ating Panginoon. Amen? Ang topic po natin ngayon, parang surprise, di ba? Sino pong gusto ng surprise? Amen! Gusto natin magandang surprise. Kapag birthday nyo, di ba, gusto nyo, nasusurprise kayo. Nakakatuwa, na-appreciate kayo. Kapag merong achievement, tapos may surprise na bigay sa'yo ang iyong minamahal. O, di ba? Gusto po natin, mga surprise, pero hindi lahat ng surprise masaya. Amen?
minsan nga kahit masaya, mahihiya ka pa. Halimbawa po, surprise birthday ka, di ba? Biglang nahiya ka, ala, nagabala pa kayo, di ba? Wag niyo po akong surprise sa October 14, ha? Nakakahiya. Anyway, di ba po, may mga surprise na maganda, pero may surprise na malungkot. Magugulat ka na lang. Amen? Ano po yung sample nito? Halimbawa, nagbabrowse ka ng mga apps sa cellphone mo, nakita mo, BPI app. Uy, may BPI ako. Pag open mo, wala namang laman. Surprise! Di ba? Or halimbawa, heartbroken ka. Sino heartbroken dito? Ay, nako. Masakit pa sa'yo. Pag open mo ng FB, nakita mo ang status niya, in a relationship na. Aray, naka-move on na siya, ikaw hindi pa. Sabi mo, move on ka na. Sabi mo sa katabi mo. May mga surprise na masakit. Amen? Pero yung isang surprise na talagang lahat tayo makakaranas, ayan, na hindi natin pwedeng takbuhan kahit anong tumbling pa natin, ay yung surprise ng kamatayan. Amen? Pambihira. Kaya po ako nakaitim ngayon. Bakit ba itong pag-usap, Kuya Ben? Bakit naman kamatayan? Di, alam niyo po, no? Parang hirap na hirap tayong pag-usapan ng kamatayan. So, wag na natin pag-usapan. Mahirap po siya pag-usapan. Kasi, actually, ako nga po, one time, nag-share ako sa mga kaibigan, ganyan, kasama si Mrs. Tapos, na-open ko yung tungkol sa kamatayan. Umiyak na si Milet. Kaya sabi ko, love ako. Kaya ingit na. Pero ibig sabihin, kasi mahirap siyang pag-usapan. Pero alam niyo, brothers and sisters, dapat na pag-uusapan kasi lahat tayo darating dyan. Amen? At ngayon, kapag hindi natin na-value yun, yung hindi natin na-realize na pwede palang mangyari sa atin yun, mag-happy-happy tayo. Na kahit ano na lang pwede, kasi nakakalimutan natin, ay hindi pala unlimited ang araw ko dito sa mundo. Amen? At bakit ko po ito na-topic? Kasi po, isang araw, ilang linggo na nga din po, napapanaginipan ko tungkol dyan na parang sabi ko, pagkagising ko, naiiyak ako. Kasi parang nare-realize ko, yung buhay pala, kahit anong tumbling ko, ganyan, darating ako sa panahon na mamamatay din ako. At nawa, brothers and sisters, medyo uncomfortable, no, na pag-uusapan natin kamatayan. Pero dun pala, magandang paalala. Bakit? Kasi hindi mo siya maiiwasan. So ako, nung napanaginipan ko yun, nalulungkot ako. Anong ginawa ko bilang isang 40 years old na tatay? Tumawag ako sa nanay ko. Pambira, 40 years old na, Mama, nanaginip ako. Kasi sinasabihan ko si Ate Milet, baka mauna pang umiyak sa akin. Tumawag ako sa mama ko. O ayun, andito ngayon ang mama ko. Pambira, 40 years old na, nagtatanong. Pero anyway, nakakatuwa po. So, kahit ano namang edad mo, di ba? Kahit anong edad mo, anak pa rin ang tingin sa iyo ng magulang mo. Amen ba? So, hindi masamang tumingin sa iyong magulang. Kahit ikaw ay lolo-lola na, kung may nanay at tatay ka pa, kamustahin mo sila. Amen? So, ano ba, bakit ko ba pinag-uusapan yan? Kamatayan, di ba? Yun pa parang palagi ko siyang napapanigin. So, pinag-pray ko po. At yun pala, kaya siguro ito ang naisip parating sa ating Panginoon. Bakit ko siya napapanaginipan? Kasi kailangan natin maalala, it's certain. Kahit anong tumbling natin, kahit yung puso natin ay may baterya pa, di ba? Tibok lang ng tibok yan, pero ibang parte ng katawan mo, pwedeng hindi na. Di ba? So, pupunta rin tayo doon. It's inevitable. Sabi nga po sa Hebreo, ayan,
And just as each person is destined to die once, and after that comes judgment. Lahat ng tao, nakadestino, pambihira. Destined. Destiny natin lahat na mamatay. After this, the judgment. Nasa Bible po. Although syempre, kung gagawin nating technical, pwedeng, baka hindi ka naman mamatay kasi baka bukas dumating na si Jesus. Di ba? E di, buhay kang buhay kang mapupunta sa langit. Pero, ang ibig ko pong sabihin dito, ay yung buhay natin sa mundo, may katapusan, may hangganan. Di ba? So, kayo po, kapag papipiliin kayo, kasi ayan naman, hindi mo alam kailan, hindi mo alam saan, hindi mo alam kung paano, pero alam mo, mangyayari. Kung papipiliin ka, anong gusto mo? Ako, siguro yung iba po, ang gusto, ay, Lord, kunin mo na lang ako yung parang natulog lang tapos hindi na nagising. Baka gusto natin ganon. Ako po ang naisip ko talaga, Lord, wag po sana nakunin niyo ako ng lumilindol habang naliligo. Ayun. Ang hirap. Ayoko, Lord. Habang naliligo ka, biglang lumundol, natabunan ka. Habang ina-excavate ka, ay, si Kuya Ben! Diba? So kayo, ano bang panalangin niyo sa Panginoon? Pero diba, lahat kasi mapupunta dyan. Pero syempre, wala ka nang pakialam dun, pero nakakahiya. Anyway, hindi po natin alam kung kailan, saan, paano. Pero yan po ay mangyayari. Pero alam niyo po, bilang Kristiyano, itong maganda. Kasi po, yung mga bagay na minsan iniiwasan nating pag-usapan, yun pala yung magtuturo sa atin kung paano mamuhay ng tama. Amen? Kapag na-realize natin na, ay, life is short, life is valuable, life is limited, may hangganan. Bawat desisyon mo sa buhay, mas madaling pagdesisyonan. Ibig sabihin, pagkagising mo sa umaga, tapos naalala mo yung kaaway mo, na pag nakita mo malang yung muka, nasisira na ang araw mo. Kaso, life is short eh. Life is valuable. I-release ko na yung pagpapatawad ko. Amen? Tapos nakita mo, yung mister mo, misis mo, yung partner mo, ay nako, parang sakit sa ulo, di ba? Maalala mo, life is short, life is valuable, mahal ko to, di ba? Brothers and sisters, yung merong palaging nag-aasikaso sa'yo, pagkagising mo, mga kabataan, nanay nyo, tatay nyo, mga asawa, yung kapartner nyo, na sometimes hindi natin napapahalagahan kasi nasanay na tayo. Pero nung naisip mo na life is short, life is valuable, napakadaling mag-thank you. Amen? So yung pag-uusap pala na inevitable yung kamatayan, maganda pa rin palang pag-usapan hindi lamang sa mga lamay, kundi dapat mapaalalahanan din tayong mga Kristiyano. Maalala natin that life is short, life is valuable, kaya magmamahal ako, magpapatawad ako, magpapasalamat ako. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ang Korinto po, yung 1 Corinthians 15, dito po natin pag-uusapan, ito po ang ating tema ngayon, ang ating teksto. Pinag-usapan po dito yung tungkol sa kamatayan. Pero ang maganda po kay Paul, pinarealize niya na aside from kamatayan, ay meron ding resurrection after. Bakit? Kasi po yung mga taga-Corinthians, hindi po naniniwala sa resurrection. Ang isip nila, sige, nabuhay ulit si Jesus. Yung iba, hindi naniniwalang nabuhay nga ulit si Jesus. Pero iba naniniwala, pero kahit naniniwala sila, sila mismo, hindi nila naiisip na mabubuhay din sila pag namatay sila. Ang sinasabi po ni Paul dito, kapag ganun ang paniniwala mo, walang silbi ang pananampalataya mo.
kung si Kristo ay hindi na-raised from the dead, then your faith is useless and you are still guilty of your sins. Bakit? Guilty ka pa din. Kasi anong silbi? Anong silbi ng pananampalataya mo kay Jesus kung si Jesus hindi nabuhay muli? Anong silbi din ng pananampalataya mo kay Jesus kung si Jesus nabuhay muli pero ikaw hindi ka naniniwalang mabubuhay ka uli? E di ibig sabihin, yung life mo ngayon, yun na yun. After nito, game over ka na. E di gawin mo na ang gusto mong gawin. Pero hindi. Hindi game over after your life here on earth is over. Meron pa pong eternity na naghihintay sa inyo. Kaya ang sinasabi ni Pablo, dahil si Kristo, in fact, sabihin po natin, in fact, ibig sabihin totoo. Totoo na si Kristo ay nabuhay muli from kamatayan. He is the first of great harvest of all who have died. So ibig sabihin, kahit totoo ang kamatayan, totoo din ang pagkabuhay ng walang hanggan. Amen? Kaya ang sinasabi po dito, napakaganda ng pag-aaralan natin na although the end is inevitable, sabihin po natin, inevitable. Kahit inevitable, hindi maiiwasan ng kamatayan, hindi yan ang katapusan. Because the victory is certain. Sabihin po natin, certain. Ang ibig sabihin po nito, sigurado na yung panalo. Napagtagumpayan na ni Jesus ang kamatayan. May mga witness nga po, di ba? Mga apostol na witness nila. At marami pa ang nagpatunay na nabuhay magmuli ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang kamatayan ay napanalunan na niya. Napagtagumpayan na niya. At dahil doon, our end is inevitable. Ang death or kamatayan ay hindi maiiwasan, pero hindi yun ang final. Dahil napagtagumpayan na ni Jesus ang kamatayan, dapat ang purpose ng mga Kristiyano, ang mindset natin, dapat eternal na. Amen? Na bawat desisyon natin, hindi lamang yung para sa pangkasalukuyang pleasure yung ating iisipin, kundi iisipin natin yung repercussion o yung magiging dulot nito sa buhay na walang hanggan. The end is inevitable. Alam niyo po, humanity was created to experience life with God. Noong umpisa, sa Genesis po, kung matatandaan niyo si Adan at Eva, wala po siya lang kamatayan. Amen? Ang nais ng Panginoon, nilalang ang Panginoon ang mga tao, para ma-experience natin yung buhay kasama niya. However, di ba may paalala ang Panginoon na huwag kang kakain, kay Adan at Eva, huwag kakain sa tree of knowledge of good and evil, for in the day you eat of it, you will surely die. Sure talaga. Walang maybe die. Surely die. Kaya nga po, nung nakakain sila ng apple, ay, apple ba yon? Hindi po pala. Joke lang. Baka kala nyo apple talaga. Nung nakain nila yung bunga, ano pong nangyari? Na-open na ang kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan na kamatayan. So ang kamatayan po, hindi po siya parte ng original creation ng Panginoon. Ito po ay naging bunga lamang dahil broken na yung relationship natin sa Panginoon. Dahil sa pagsuway, dahil sa pagrebelde, nagkaroon ng kamatayan. Sabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, di ba? Pero ang maganda po dito, brothers and sisters, tignan po natin, hindi po siya tuldok. Hindi po tapos doon. Ang sabi po, may kama, may kalugtong.
Glory to God at may karugtong. Amen po ba? Sabi po dito, but the free gift. Sabihin po natin, free gift. Sino po ang gusto ng libre? Amen, di ba? Free gift. Free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Ibig sabihin, ang buhay na walang hanggan ay libre. Amen. Hindi nyo kailangang pagtrabahuhan dahil bigay yan ng libre. At dun po minsan tayo nalilito at natatalisod. Bakit? Kasi kala natin, porket libre, pwede na nating gawin lahat ng gusto natin. Tama? Libre naman eh. Pero hindi po pala ganun. Bakit? Kasi kapag tinatanggap natin ang free gift of God through Christ Jesus our Lord, tandaan po natin our Lord, so kung tinanggap mo ang buhay na walang hanggan through Christ Jesus your Lord, then it means there is a Lord over you. Kaya kung may Lord pala sa buhay mo, hindi pwedeng yung gusto mo lang ang susundin mo. Dapat ang susundin mo, yung Lord ng buhay mo. Amen po ba? Kaya brothers and sisters, ganun po pala, no? Sometimes gusto nating gawing basahan. Sabi nga ni Pastor, di ba? Ang grasya ng Panginoon na mapagpatawad naman ng Panginoon, libre naman ng kaligtasan. Sige, okay lang, gawin ko ang gusto ko. Pero hindi po pala ganun. Ang kaligtasan, nakikita pala kung paano mo sinasapamuhay na ligtas ka na. Amen? Kasi kung anak ka ng Panginoon, halimbawa, di ba tayo ay adopted sa pamilya ng Panginoon. Kung anak ka, susundin mo ba ang tatay mo o hindi? Susundin mo, no? Hindi ka gagawa ng mabubuti para maampon ka at maging parte ng pamilya. Pinili ka, ginawa kang parte ng pamilya, at dahil sa pagmamahal mo, dahil thank you, inampun niyo po ako at tinuring niyo akong anak, at dahil anak ako, susunod ako. Ganun po pala ang grasya, ganun po pala ang pagiging ama natin, ay pagiging ama ng Diyos sa atin pala dapat. Sometimes nakakalimutan natin at ang ginagawa na lang natin, gagawa tayo ng gusto natin at kapag tayo'y sumablay, sorry Lord. Yes po, ang grasya ng Panginoon ay malawak, di ba? Pero nawa po ma-realize natin na kung tayo'y anak ng Panginoon, susunod tayo sa tatay natin. Amen po ba? Sige, palakpakan natin Panginoon. Death is certain. Sigurado ang kamatayan. Sabi nga po sa Ecclesiastes, a time to be born and a time to die. A time to plant and a time to harvest. Lahat daw po may kanya-kanyang oras. A time to be born and maybe a time to die. Hindi naman po ganun, di ba? Sure po that there is a time to die. Pero dahil sure yan, hindi ang tanong kung gaano kahaba or ilang araw na lang ang natitira sa iyo dito sa lupa. Amen? Because you can have a long life and still waste it. Pwedeng mahaba ang buhay mo, pero pasaway ka naman. Or you can have a short life, but still make it count. Kung papipiliin kayo ngayon, anong gusto nyo? Mahabang buhay pero wala namang silbi? O kahit maikli, pero may silbi at may pakinabang? Ako gusto ko pala mahaba tapos may pakinabang. Third choice. Pero di ba po, sometimes kasi nakita natin din sa Bible, si Methuselah, 969 years, pambihira. So, ibig sabihin, sa apu-apuhan sa talampakan hanggang sa ilalim ng lupa, nabutan niya siguro 969. Pero pag binasa po natin, parang wala masyadong istorya. Di ba po? Si Methuselah.
Pero pag tinignan po natin si Abraham, 175, pero meaningful ang buhay. Si Moses, meaningful ang buhay. 120, nung namatay nga daw po siya, makisig pa din, hindi lumabo ang paningin, hindi nang hina, pambira. Yun ang full life, no? Pero 120, medyo matagal nga rin yun eh. Gusto ko nga po umabot ng ganun eh, no? 120. Magkano na po yung makukuha ko sa gobyerno nun? Baka alam nyo. Kailan po ba nakakakuha ng simula? Ilang taon? 80? 80 po ba? O ayan, sige. Ilang taon? Nakakakalahati na ako. 40 na ako. Sana naman tumaas-taas na. Magkano po ba pag 80? 10,000 pambihira. Ano na mabibili mo after 40 years? Pero, alam niyo po, no, kahit long life, it's a blessing. Pagpapala ang long life. But a meaningful life is the goal. Dapat ang i-goal po bala natin, maging meaningful ang buhay natin. Kaya maikli, kaya mahaba. Hindi natin alam, pero bawat sandali, gawin nating meaningful. Amen? Sige po, palakpahan, Panginoon. Sabi po dito sa Matthew, what do you benefit if you gain the whole world, but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? Pamira, no? Minsan, naiisip ko, apply sa akin, tandaan ko, para sa akin to, para sa akin to. Pero hindi ko maiwasan, naiisip ko to sa mga politiko natin. Bakit kaya ganun, no? What will you benefit if you gain the whole maleta? But you lose your own soul. Pambira. Yung mga flood control project, no, tuwing may bagyo, yung mga namamatay sa bagyo, hindi ba kaya sila nakukonsensya? Wow, naging politika. Hindi, pero kasi nga, ang iniisip ko minsan, pag inaaral ko to, ang mali po kasi minsan sa atin, naiisip natin yung ibang tao. Amen? Pero syempre, kailangan mong alisin yon at iisipin mo, ito applicable sa akin. Thank you, Lord, na pinaalala mo na hindi importante kung ano man ang marating ko sa mundong ito, kung gaano man kayaman, gaano man kadaming lupa ang makuha ko, ang importante, hindi ko mawawala ang kaluluwa ko in the process. I will not lose my soul in the process. Amen ba? Sometimes kasi, sa sobrang dami ng success sa buhay natin, nakakalimutan na natin kung ano yung importante. So, sabi po dito, anong paalala ni Jesus? Don't store up treasures here on earth, where moth eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Huwag kayong mag-store ng treasure dito sa mundo na pwedeng masira. Store your treasures in heaven. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig pong sabihin nito, hindi po, meron po tayong China Bank, may bank account po yung church natin at doon nyo po ilalagay pera nyo. Pero meron na po tayo, pambira. Gamitin po natin na ang hirap pong i-process no, na-approve na. May bank account na po ang church natin, glory to God. Pero hindi po yun ang ibig sabihin na store your treasures in heaven. Ang ibig pong sabihin ng store your treasures in heaven, bawat desisyon na gagawin mo, ito ba ay para sa eternal life mo? O para lang sa pleasure mo dito sa mundo. Ibig sabihin, kapag halimbawa nagkaroon ka ng pera, pupunta ka ba sa Malate para mag-party-party? Bibili ka ba ng sigarilyo para makarelax? O ilalaan mo to sa mga mahal mo sa buhay? Ilalaan mo to sa pagseserbisyo, sa pagmamahal mo sa Panginoon? Saan mo gagamitin ang treasure mo? Ayun po pala ang ibig sabihin nito. Well, para sa akin, thank you Lord, na pinapaalala mo na minsan kasi kapag mag-grab, ako ba't po ito di ba? Pag halimbawa, tinatamad kami magluto, mag-grab kami, ako, favorite. Di ba, no? Pero naisip ko, o sige, ganun. Pero pambihira, pag merong nagtinda na kapatiran, hindi ko man lang masuportahan. Di ba? Parang,
Pero yung Grab, yung Jollibee, kayang-kaya. Hindi ko po sinasabi na huwag kayong magganon, pero sa akin po kasi yun, parang nare-realize ko, kaya po kapag napapansin nyo po, kapag meron pong mga sa GC natin, ayan, ay may GC po pala, kung gusto nyo sumali, meron po doon, may GC na kapatiran na nagtitinda, as much as possible kung meron naman, so suporta po. Bakit? Kasi nga yung Jollibee, nabibigyan ko ng tulong, di ba? Kain ako ng kain. Paano yung kapatiran pa, hindi ko pa masuportahan? Amen po ba? Bili na po kayo, may tinda po ako. Hindi, joke. Pero brothers and sisters, that's just me. I'm not sure how the Lord will convict you kung paano po ang usapan nyo ng Panginoon. Pero sa akin po, as much as possible, ganun. Na-realize ko na I will treasure my relationships with my brethren kasi sila yung makakasama ko eternally. Amen po ba? So instead na sometimes magja-Jollibee ako, mag-cha-chow queen na lang ako. Wow! O kaya, magsasampit na lang ako kasi nagka-crave ako sa sushi. O, di ba? Or minsan, di ba, bibili ako ng crispy hipon na may nagtitinda. Di ba? Brothers and sisters, mindset po pala. Mindset po pala ang kailangan nating mga Kristiyano. Where are you storing your treasures? Where are you spending your money, your blessings? Baka kaya po nating i-adjust ng konti kasi mas makakatulong to sa ating kapatiran. Let's live with purpose. Nakalimutan ko po, alam ko po maraming business din dito. Pasensya na kung hindi ko nasabi lahat. Pero meron pa po akong isang kinikrave na hindi ko matiming ang bukas. Yung Hungry Botchog. Masarap din po yun. Anyway, balik po tayo dito. Death is certain, but for those who are in Christ, death is not final. Amen? Hindi po siya final kasi nakita po natin, sabi, di ba? Wages of sin is death. Pero hindi po siya tuldok, kama po siya, the gift of life, the free gift of life eternal is coming from God to our Lord Jesus. Kung hindi po certain, kung hindi final ang death, kahit certain siya, ano po yung nangyari? Victory is certain. Sabihin nga po natin, victory is certain. Ibig pong sabihin nito, napagtagumpayan na ng Panginoon ng kamatayan. Sabi po ni Paul sa 15:3-4, I passed on to you what was most important. Sabi ni Paul, ito yung pinakamahalaga, sasabihin ko sa inyo. So tayo po bilang nagbabasa, pag sinabing most important, kailangan nating makinig. Tingnan niyo yung katabi niyo kung nakikinig. Nakikinig po ba? O baka tulog na? Alam niyo po ba? Total, death naman ang pinag-uusapan natin. Alam niyo po ba na merong nakikinig sa preaching na nakatulog tapos namatay? Sige. Tingnan niyo yung katabi niyo. Pero totoo po yun, nasa Bible. May nakikinig po sa preaching ni Paul. Tama po ba? Si Eutychus. Kaso nasa may bintana, nakaupo, prending-prende. Nakatulog, bagsak sa ibaba, patay. Pasokan, nabuhay siya ulit. Nabuhay naman siya ulit, o di ba? O wag kayong mag-alala, sige, tulog lang. Okay lang pala, mabubuhay naman ulit. Pagkagising nyo, second coming na pala. Pero hindi po, pinag-iusapan natin ganito, most important. Bakit ko sinabing makinig? Kasi most important eh. Nakakaano naman kung most important tapos nakalimutan natin. Sabi po dito, I pass on to you what was most important and what had also been passed on to me. Ang pinaka-importante po daw dapat nating matandaan, malaman, Christ died for our sins. Just as the scriptures said.
Tandaan daw po natin na matay si Jesus para sa kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Ano pa daw po? He was buried and He was raised from the dead on the third day, just as the Scriptures said. Ang pinaka-importante daw po pala nating malaman na si Jesus ay namatay para sa kasalanan ko, kasalanan mo. Siya ay nilibing, buried, and He was raised from the dead on the third day. Jesus died. Jesus has risen. Jesus was buried and He has risen. Ayan. Tandaan daw po natin to. Bakit? Kasi dito po nakabase yung pananampalataya natin. Kasi kung si Jesus hindi namuhay uli, wala tayong pag-asa. Pagkatapos ng buhay na to, wala na. Pero dahil nabuhay siya uli, kaya yung mga decision natin ngayon, may repercussion. Ano pong Tagalog ng repercussion? May epekto. Ayun na lang. Pagdating sa habang panahon. Nakakatuwa po na sinabi na victory is certain. Sigurado ang victory. Bakit? God released Him from the horrors of death and raised Him back to life, for death could not keep Him in its grip. Yung Jesus na pinapanampalatayanan natin, may victory sa kamatayan. Hindi siya kayang pigilan. Grabe no, kahit anong, alam niyo po, gaano ka-amazing to? Daig pa po nito yung humati ng dagat na Red Sea. Bakit? Kasi kahit ano pong gawin nyo, kahit anong upgrade nyo, di ba? Sa mga gadgets natin, ina-upgrade natin, di ba? Para mas umayos, mas gumanda. Pero sa buhay natin, kahit anong upgrade natin, ang kamatayan, kamatayan. Pero si Jesus, namatay, pero nabuhay muli. Amen? Napaka-amazing. At kung ako naman, magbibigay ako ng tiwala, doon na ako sa kung sino yung may kapangyarihan na totoo. Yung pundasyon mo, totoo. Bakit? Death could not keep Him. Kasi ang ibig sabihin nito, kung ang Panginoong Jesus ay nabuhay muli, sa panahon na tayo'y mamamatay, tayo ay mabubuhay din muli. Sabi po sa Corinthians 15:54-55, when our dying bodies have been transformed into bodies that will never die, this scripture will be fulfilled. Death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Pag na-realize po natin na walang kapangyarihan kay Jesus ang kamatayan, walang kamandag sa atin ang kamatayan. Amen ba? Kapag ang tiwala natin, nilagak natin sa Panginoong Jesus, ang kamatayan, parang next phase lamang yan. Parang pintuan na pagbukas mo, ang tungo mo, eternal life. Amen? Kaya nga po kanina, sabi ko, yung sa buhay, minsan hindi ko na po sinasabing years old. Ayan. Tinatawag ko na pong level, di ba? So anong level mo na? Ako level 40 na, di ba? Si pastor level 75 na. O di ba? Kumbaga marami ng skills na nalalaman yan pag games, di ba? Pero maganda po na maisip natin kasi bakit? Dahil we are leveling up towards our end goal. Na pagkadating ng death, pagbukas mo, there is eternity after. Amen po ba? Kaya ngayon po, kapag pinag-uusapan natin ng kamatayan, parang okay na. Amen? Bakit? Kasi alam natin na napagtagumpayan na ni Jesus ang kamatayan. Kaya wala nang lakas sa atin yan. Amen po ba? Sige po. Since resurrection is true, then this life is not all there is. Dahil merong buhay pagkatapos ng kamatayan, then ibig sabihin yung buhay natin ngayon, hindi lang ito yung meron sa atin.
And since eternity is real, dahil totoo ang eternity, then dapat yung priorities natin magbago. Kasi kung dati ang iniisip natin YOLO, di ba? Hindi yellow baka kala nyo yellow YOLO, you only live once, isang beses ka lang na mabubuhay, gawin mo na lahat ng gusto mo. Get everything you can, experience everything you can, achieve everything you can. Ayan po ang naiisip natin. Total, nag-iisa lang yung buhay ko, gamitin ko na to sa gusto kong gawin. Yan po yung mentality ng walang eternity. Amen? Na ang gagawin mo, yung gusto mo, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa, kundi sundin ito. Amen? Na gusto mo, kung saan ka masaya, suportahan kita. Pambihira, delikado po yun. Kung saan ka masaya, sundin mo. Dito ako masaya YOLO. Alam niyo po yung mentality na yan, hindi po pala recent lang. Noong unang panahon, meron na rin po pala niyan, nasa Bible din. Pambihira, may YOLO din pala sa Bible. Tingnan niyo po to. Sa 1 Corinthians 15:32, sabi po ng mga naniniwala na wala namang resurrection, sabi nila, let's feast and drink for tomorrow we die. O, di ba? Total, mamamatay naman tayo. Tara, maglasing-lasing tayo. Magpiesta-piesta tayo. Kasi nga po, hindi sila naniniwala na may buhay after ng kamatayan. Pero tayo po, dahil tayo ay na kay Kristo at alam natin na tayo ay mabubuhay magmuli pagkatapos ng ating kamatayan, iba na po ang purpose natin. Iba na po ang mindset natin. Therefore, sabihin po natin, therefore, live with purpose. Thank you. Hindi ko na po pinapaulit yun Joke lang. Joke lang. Therefore, live with purpose. Bakit? Kasi the purpose is eternal. Eternal na po ang purpose natin. Hindi na po tayo namumuhay para lang ngayon, kundi lahat ng desisyon natin, iisipin natin, ano kaya ang mangyayari sa eternity kapag ganito ang ginawa ko? Sabi po dito, nakakatuwa, thanks be to God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Death is certain, totoo yan. Totoo na may kamatayan. Pero, thanks be to God, dahil He gives us victory over sin and death. Hindi lang si Jesus ang nakapagtagumpay sa kamatayan. Binibigay niya sa atin ang victory over sin and death through Lord Jesus Christ. Amen? So, meron tayong katagumpayan. So, pambira, yun pala yun, dahil meron tayong katagumpayan mula sa kasalanan at kamatayan, therefore, so, eto pala ang dapat nating gawin. At ito po yung request ko na makuha natin ngayong araw. So, my dear brothers and sisters, be strong. Sabihin po natin, be strong. Immovable. Eto po, medyo mahaba. Always work enthusiastically for the Lord. Sabihin natin, always. Ayan. Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Brothers and sisters, kung na-realize mo na life is short, life is valuable, death is certain, but you have victory through Christ Jesus over death and sin, then, therefore, be strong, be immovable, always work enthusiastically for the Lord. Ayan po yung 3 puntos natin na pag-aaralan ngayon na nagsasabi na yung resurrection, yung paniniwala na may buhay after ng kamatayan, dapat nagpo-produce yan ng dedication sa buhay mo. Na dapat maging strong ka, ang iisipin mo, yung ano ba yung pundasyon ko? Ano ba yung pundasyon ko sa aking kalakasan? Amen? Pwede kasi na strong ka, pero ang pundasyon mo pala sa pagiging strong mo ay yung pera mo. Ang pera mo pwedeng maubos yan. Amen?
Strong ka, pero ang pundasyon mo pala, yung mahal mo sa buhay. Brothers and sisters, pwedeng mawala yan. Ang pundasyon mo, security mo, yung trabaho mo, pag-aaral mo, pwedeng mawala lahat ng bagay. Pero ang sinasabi ng Panginoon, be strong. Your foundation should be upon the Lord. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Sige po. Ano pong ibig sabihin nun? Bakit? Bakit si Jesus? Kasi si Jesus, napagtagumpayan na ang kamatayan. Tinubos ka sa kasalanan. At ang sabi po sa Biblia, di ba? Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kahit ano pang bagyo, unos, pinagdadaanan mo, hindi magbabago pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Amen? Kaya ako po, kung ako ay maglalagay ng pundasyon, pipili ng pundasyon, ang pipiliin ko na yung matibay, matatag ang ating Panginoong Jesus. Amen? Tandaan niyo po yung pinreach ni Pastora before sa Bible, di ba, yung meron pong dalawang tao na nagtayo ng bahay, di ba? Yung isa, ang pundasyon niya, di ba? Nagtayo siya over sand, yung isa po sa bato. Parehas na naka-experience ng bagyo. Pero ano po ang natirang matatag? Ano po yung be strong? Yung pundasyon ay matatag? Yung nandun po sa pundasyon ay bato. Brothers and sisters, hindi po yung bagyo yung diferensya. Parehas po silang binabagyo. Amen? Ang diferensya po kung ano yung pundasyon mo. Ngayon, brothers and sisters, kapag pupunta natin yun sa buhay natin ngayon, lahat po tayo nagkakaroon ng problema. Amen? Lahat tayo binabagyo. Ang tanong, ano ang pundasyon mo? Malalaman niyo po yan kapag umulan. Kasi bagyo eh. Di ba? Kapag umulan, tapos ikaw, Sunday, ay umulan, tinatamad ako. Anong pundasyon mo? Ay, hindi ko po alam. Pero kahit umulan, bumagyo, brothers and sisters, thank you, nandito kayo, ang pundasyon nyo ay bato. Amen po ba? Palakpakan natin, Lord. Thank you, Lord. Sa maliliit na bagay, makikita po natin asa ng pundasyon. Maganda po palagi, bawat desisyon natin, nakatuon sa eternity, nakatuon kay Jesus, at ang pundasyon natin, yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya madali na lang pong magmahal kapag na-realize natin na minahal tayo ng Panginoon. Amen? Pangalawa po, be immovable. Sige nga po, immovable. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta masisway. Hindi ka basta-basta matatangay. Dapat meron kang paninindigan. Amen? Hindi porket lahat naniniwala na yun ang tama, pero hindi naman totoo at tama sa Biblia, dun ka na sa marami ang naniniwala. Hindi porket uso, yun ang tama. Hindi porket marami ang naniniwala, yun ang tama. Dapat ang stand mo kung ano ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya dapat alam mo. Natatandaan niyo po last time, di ba? Para malaman natin yung boses ng Panginoon, kailangan meron tayong relasyon sa Kanya. Basahin po natin ang salita niya. Para sanay po tayo sa pakikinig sa Kanya. So ang stand po pala, kung ang pundasyon natin ay si Jesus, at ang stand natin, immovable tayo dahil ito ang sinabi ng Panginoon, ito ang pangako ng Panginoon, ito ang salita ng Panginoon, panghahawakan ko to, then you will be immovable. You will be strong and you will be immovable. Next po, sabi, 3 bagay, always work enthusiastically. Ito po mahirap. Sige nga, sabihin natin, enthusiastically. Okay, parang naulanan nyo ako ha. Always work enthusiastically. Maganda po siyang pagnilay-nilayan. Kasi alam niyo po, brothers and sisters, ang ganda po ng payo ni Paul, di ba? Total, naniniwala kayo may buhay na walang hanggan, maging strong ka, maging immovable ka. Pero after that, always work enthusiastically
for the Lord. Meron pa pong for the Lord. Sometimes, brothers and sisters, iba-iba tayo ng level. Unang level, always. Yung always pa lang, sablay na. Di ba? Minsan, yung always work enthusiastically natin, ginagawa nating sometimes. Sometimes work enthusiastically, sometimes magsisimba, sometimes hindi, sometimes magpe-pray, sometimes hindi, sometimes magbabasa ng Bible, sometimes hindi. Tama po. Guilty po tayong lahat dyan. Kasama po ako. So minsan sablay ka na agad sa always. Pero thank you Lord, pinaalala mo dapat pala always. Amen? Susunod po na level, work. Always nga. Uy, palagi. Pero hindi work. Ang palagi pala sa kanya, sleep. Always sleep enthusiastically. Tignan niyo yung katabi niyo. Gising yan. Always work enthusiastically. Sometimes, hindi ka sumablay sa always, pero yung work, yun ang hindi mo nagagawa. Wala, okay lang. Meron naman akong buhay na walang hanggan, okay lang yan. Pero ang sinasabi, kung na-realize mo ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon, then you should always work. And sometimes, you work, pero hindi ka nakakaabot sa level ng enthusiastically. Amen? Ano po ba ibig sabihin ng enthusiastically? Yung may sigla, yung may saya, yung walang reklamo pag inutusan ni nanay maghugas ng pinggan. Meron ba kabataan? Always work enthusiastically. Minsan, always, ang nakukuha, work nakukuha, pero yung enthusiastically hindi. Mga workers, also, let's check our heart. Ayan. Baka yung enthusiastically, hindi na. Baka you work, but there's grudge na. You work, pero nagrereklamo na. You work, pero nakikita na yung iba. Bakit naman yung si sister, hindi naman gumagawa. Ako naman palagi gumagawa. Di ba? Brothers and sisters, maganda po na ang focus natin, ang Panginoon. Always work enthusiastically. Ano po yung next level, last level? Kailangan po lahat yan check for the Lord. Sometimes you work enthusiastically, excited ka, always, but it's not for the Lord. Pambihira. You work enthusiastically for my BF or girlfriend. Di ba? Na, I will work enthusiastically para sagutin niya ako. O kaya kahit Sunday, I will work enthusiastically kasi may date kami. Pambihira. Or I will work enthusiastically sa aking trabaho kasi pagkatapos nito, magja-jamming kami. Magliliwaliw ako. You always work enthusiastically. But the question is, and that's the biggest difference as well, is it for the Lord? Is it for the Lord? So maganda po na matandaan natin ito, di ba? Oh, tapos na. Tampulong bagay. Tandaan po natin when we work, when we made our decisions, what is our priority? Is it for the Lord? Bakit? O sige, Kuya Ben, gusto mo maging strong. Strong na. Immovable. Sige, immovable na. And always work enthusiastically for the Lord. But what's in it for me? Bakit? Bakit kailangan tong gawin? Bukod po dun sa sinabi ko kanina na natural na dapat sa iyo yan, brothers and sisters, di ba? Kasi kung inampun ka sa pamilya ng Panginoon, you're adopted son, daughter of our Lord, given na po, di ba, na susunod ka sa tatay mo. Pero bakit? Bakit pag sumunod ako kay tatay, anong mangyayari? Sabi po dun sa verse na binasa natin, for you know, sabihin niyo po, you know. Alam mo that nothing you do for the Lord is ever useless. Lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, hindi yan mawawalan ng kabuluhan. Brothers and sisters, may share akong example. Alam niyo po, isa po sa kinaka-stress ko bilang admin, yung kapag malakas po ang ulan, eto pong church natin, meron pong mga part dyan na tumutulo. Talagang parang nagsha-shower, bumabaha po minsan,
Kasi medyo luma na po tong building natin. Amen? So, kinaka-stress ko sa admin kasi lahat na lang ng paraan ginawa. Nagpa-waterproofing na, kung ano-ano. At meron po tayong kapatiran na nag-volunteer dyan. Wala po siyang tinatanggap na kahit ano. Naglalaan lang po talaga ng panahon even after ng kanyang trabaho para gawin yun. And then, nalulungkot ako kasi, Lord, yung work na ginagawa niya, bakit ang laki pa rin ng tulo? Bakit tumutulo pa din? Lord, ano ba yan? Bakit kahit anong gawin, ganun pa din? And then the Lord reminded me that nothing you do, if it's for the Lord, will ever be useless. So, sige, kung ganyan na talaga yan, kahit ano nang gawin mo dyan, ay ganyan na talaga yan. Pero kung ginagawa mo yan para sa Panginoon, hindi yan useless sa mata ng Panginoon. Amen? Problema na ng ulan, kung gusto niya pa rin tumulo dyan, di ba? Problema na nila, kung kahit anong panalangin mo, hindi pa rin magpatinag, di ba? Or kahit anong reach out mo, gusto mo makipag-ayos, pero ayaw pa rin. Because you're doing it for the Lord. And whatever you do for the Lord is never useless. Kaya kapatid, huwag kang titingin sa tao. Ang pundasyon mo, si Jesus, ang paninindigan mo, ang salita niya, patuloy ka lang ng may kagalakan. Kasi you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Sabi po sa Galatians, let's not get tired of doing what is good. Because at just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Nag-give up ka na ba? Kaya mo yan. Adya. Huwag kang mag-give up. Because sabi ng Panginoon, at just the right time. Sa tamang panahon, anak, sabi ng Panginoon, tamang panahon, you will reap a harvest of blessing. Magpatuloy ka lang. Magpatuloy ka lang. Huwag kang manghinawa, magpatuloy ka lang. Amen? Stand firm. Stay faithful. Keep building your life on Jesus. Lahat ng desisyon mo, isipin mo siya. Maging matatag ka, maging faithful ka, magpatuloy ka lang. Kasi nothing you do will ever be useless if it's for the Lord. So, as I invite everyone to stand up, ay ito po ang ating ipanalangin. Na Lord, this will be my dedication, this will be my prayer, that this short life that I have, I don't know where, when, how, but this short life that I have, I will offer to you. I will build upon your love. Yung nare-realize ko, Panginoon, na minahal mo ko una pa lang, na kahit ano pa yung sablay ko, kahit ano pa lahat ng kasalanan ko, na hindi kalugod-lugod sa iyo, minahal mo ko, I will build upon it. Ibig sabihin, Lord, yung pagmamahal na yun, susuklian ko sa abot ng makakaya ko at ipapakita ko sa kapwa ko. I will build my life upon your love because that is the firm foundation. Hallelujah. Hallelujah. I encourage everyone, let this be your prayer. Hallelujah. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we
Lord. There is no one. There is no one like you, Lord. Hallelujah. Yes, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Worship the Lord. Worship the living God. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, oh Lord. We worship you. Oh, our living God. Our living God. Hallelujah. We worship you, oh Lord. Yes, oh Lord. We worship you. Yes, oh Lord. This is our decision. We put our trust in you alone, oh Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh Lord. Hallelujah. We build upon your love, oh Lord God. Hallelujah. Hallelujah. One more time. Holy, holy, holy. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh Lord. Yes, oh Lord. Hallelujah. Open up my eyes in wonders and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to love. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes. Yes. Hallelujah. For the last time, let this be our declaration and prayer. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. This is our declaration today, O Lord. You are holy, worthy of praise, and we will build our life upon your love. We will put our trust in you alone, O Lord God. For you alone are worthy, worthy of our praises. Lord, thank you. Nakita niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Wala kaming matatago sa iyo. And Lord, give unto us, Lord, whatever is according to your word. Panginoon, maraming salamat. I speak blessing sa bawat isa in Jesus' name. Lord, thank you. We love you and we glorify your name. This is our prayer in Jesus' name. Amen!